Hi, welcome back to our channel. So, today, nandito kami sa Burlington. Ano pangalan nga na itong park na to? Spencer Smith. Spencer Smith. So, ito dalawang bata. Ayan, nagsa-sunblock na. Dahil yan, excited na sila na maglaro dito sa playground. And at the same time, meron dong splash pad. So, kaya ito si Sky at si Enzo nakapang swimming na. Yan, so umalis na yung dalawang bata kasama yung lolo nila. And then kami, ayan, nag-set up lang kami. Dala namin yung camping chair. And then si Mami, ayan, nakaupo lang siya sa may walker niya. Ikaw, anong gusto mong gawin? Pahinga muna ako sandali. Akala ko kakain na eh. Yan, si Jamie may dala rin konting pagkain. Hindi yan konti. Hindi konti. Ready? Ready? One, go! Are you afraid? No. That's fun. Oh, your turn. Let me up. Here, up. Ready? 3, 2, 1, go! Are you afraid? What happened to your face? Why are you like that? You look so afraid. That was so fun. Yan, para makapag-exercise si Daddy. Yan, siya na yung nagbantay dun sa dalawang bata. Yan, si Mami kakain na. Yung baon ni Jamie na cereals. Ano pa ba yung mga binaon mo? Ano to? Orange. Orange. Peanut butter bread. Mm. Ding dong. Mm. Tico. Oreos. Ano pa? Pistachio. Mm. Grapes. Oh. And... Ano, isang piraso? Hindi, apat to. Tsaka, napakaraming tubig. Yes. Of course. Where side are you put to open? Yan, napagod na yung mga bata. Kaya kumain na muna sila. Yes. And then maya-maya daw gusto na nila pumunta dun sa splash pad. Yes. So kami ni Jamie, maglalakad lang kami sandali papunta dun sa kabilang side. Yeah, it's packed. Tingnan namin kung anong meron dun. Yo! Later! Come back, then we'll go there. Yeah, so today is August 9, di ba? August na! Yeah, and realize ko Esperas. lang. Esperas. Ito yung mga panahon na naglalas. Nag-iiyakan tayo. Nag-iiyakan tayo. Tapos, parang di pa naman. Ah. Ano to kumain tayo sa labas noon, di ba? Parang Ah. nag-BGC tayo noon. Tama ba? Yeah. Pero bakit nga ba? Kasi today is August 9 nga. And tomorrow is August 10. And parang 4th year anniversary ko na dito sa Canada. So, ang bilis ng panahon. Naka-4 na taon na ako dito. So, dumating ako kasi dito para dun sa mga bago lang sa channel ko. So, dumating ako dito as international student. So, yun, nag-aaral ako for 2 years. So, ano pa mga natutunan ko? Ano mga natutunan ko rito? Hindi ko alam. Siguro, ang gawin natin, i-reflect mo kung ano ba yung siguro first year, second year, third year, fourth year, ano yung mga parang highlights. Hindi ko na kasi maalala eh. Pero kasi nung first year ko rito, parang unang impression ko, yun, medyo mahal lahat. Dahil, yun nga, sabi ko nga dun sa mga previous videos ko nga na nung dumating ako rito, nung first term ko, wala naman talaga akong intention na magtrabaho during that time. Dahil although parang pinlan talaga namin to ahead, so more or less meron talaga kaming funds na nakatabi for my studies. Pero ayun, nag-concentrate nga muna ako dun sa pag-aaral ko kasi meron nga kami tinatawag na co-op. So merong cut-off na grade doon para maging eligible ka. Pero kung alam ko lang na hindi pala siya ganoon kahirap, sana nagtrabaho na ako on my first term. Dahil syempre, although meron kami nakatabi na pera, ako parang na-anxious ako seeing it na parang nade-deplete siya. Dahil di nga ako nagtatrabaho. But eventually, nagkaroon ako ng trabaho, pero hindi rin ako nagtagal. Ano? Right. Tama.
Hindi kasi, kaya siguro wala tayong idea as to ano ba yung dapat na gagawin mo dito, kung okay na ba na magtatrabaho ka kasi, di ba, DIY tayo, hindi naman tayo nag-course through ng any agency. Yeah. Kaya, so parang, yun, lahat based lang siya sa research mo. So, hindi mo rin masabi pagdating mo dito kung ano ba talaga yung tama. Yeah. Pero bago nga pumunta rito, no, naging malaking tulong sa akin yung mga napapanood ko ng mga vloggers din during that time. Dahil syempre gusto kong makita kung anong klaseng buhay ba yung meron dito, kung ano ba yung expect ko. Pero admittedly, nung first year ko, medyo nahirapan ako. Dahil pumunta nga ako rito, hindi ako marunong magluto. So, nung umalis ako dun sa Pilipinas, syempre nagpa-medical exam muna ako. And ang dami kong di ba? Ang dami kong findings. Hindi mga findings, pero yun yung mga pinapatingin sa akin dun sa health ko. Like, yun, yung cholesterol, tapos yung sugar. Sugar. Yeah, pero So lahat ng mga matataas mo, lahat ng mga elevated results mo are parang curable with diet. So ibig sabihin kasi sa Pilipinas sarap natin kumain, di ba? Yeah, pero unintentionally, siguro mga first month ko pa lang or second month ko pa lang dito sa Canada, lahat yun nag-normalize na. Dahil yun nga, sabi ko kanina, hindi nga ako marunong magluto. So, hindi ako marunong magluto. So, hindi rin ako makakain ng maayos. Dahil sabi ko nga kanina na nung dumating ako rito, para sa akin lahat mahal. So, pag kumakain ako sa labas, minsan tinitipid ko siya. So, yung pang isang meal supposed to be, ginagawa ko siyang 2 meals para makatipid ako. And sometimes, parang once a day lang ako kumakain. Pero ngayon, once a day pa rin naman ako kumakain. Pero na yun, parang choice ko na yun. Unlike before, isang beses ako kumakain dahil nagtitipid ako. Pero after 1 year, yun, dumating nga sila Jamie dito. So kahit pa paano, ito si Jamie marunong magluto. Pero mas nag-improve siya sa pagluluto niya pagtagal niya rito. Yeah, kasi dati, parang ako lang yan dati. So yung mga yung kaya kong lutuin ngayon, yun lang din yung mga kayang lutuin niya before. Pero since ngayon, talagang walang choice. Most of the time, talagang sa bahay lang kami kumakain. Dahil, yun, mas mahal kasi kumain sa labas. Kaya as much as possible, nililimit namin yung pagkain namin sa labas na once a week lang. Although minsan, hindi siya natutupad. Especially kapag meron kami mga sineselebrate na mga small wins namin dito sa Canada. Or minsan kapag nalulungkot dahil yun yung nagiging namin. Ano ba? Parang outlet. Outlet natin. Dahil syempre minsan nakakalungkot din. Dahil kami lang yun dito sa Canada. Kung meron man kaming kamag-anak, diba, 1 piraso, 2 piraso lang. So, yun yung mga namin, outlet nga namin. Ato, ba't may pila? May nga ata kasi Hindi siya Rib Fest eh. Kasi may logo dun ng Rotary. Pero hindi siya Rib Fest eh. Yeah. Parang Rotary event. May mga pagkain, may mga, ayan, nagbebenta. Ito yung sinahanap ko. Ang liit pala eh. Yun. Yan yung gusto ni Enzo ma-experience. Yeah. Actually, second time na namin nakapunta rito sa Spencer Smith Park. Pero before, kung maaalala nyo, syempre Yung cherry maalala nila yun. blossom. Dito kasi yung cherry blossom. Yan ata yun eh. Pero, Ito yung cherry blossom. kaya nga, pero pag hindi siya Wala palang kahit anong flower. parang normal lang na puno. Napuno. Green Grabe, lang sorry pala eh. siya. Wala kasi kaming idea talaga. Alam sa ganun. So ito pala, pwede ka nga magtampisaw dito. Dahil si Enzo kanina, gusto niya sana. Gusto mo, pwede naman natin sila dalhin dito eh. Tingnan natin mamaya kung may oras pa. Doon. Pwede naman. Yun, so as of now, kamusta ba ang buhay-buhay sa Canada after ako 4 years? Ikaw, nakailan taong ka na ba dito? Magsi 3 years ako sa September. Bilis din ng panahon, no? Oo, magsi 3 years na ako sa September. Yan, kasi kung matatandaan nyo, before, ginawa ko nga yung video na mahirap ba or madali ang buhay dito sa Canada. And that was 3 years ago eh. Parang naka 1 year pa lang ako dito. Ginawa namin yung video na yon. And syempre, sabi ko doon, yung pinaka-disclaimer ko is as of that time,
yun yung sitwasyon namin, based dun sa sitwasyon namin, based sa trabaho namin, based sa income level namin during that time. And admittedly, nung time na yon, parang sobrang hirap na hirap Actually, kami. yung first year mo, medyo mahirap kasi separated tayo eh, di Oo. ba? So, dalawang household yung technically sinusuportahan natin. Oo. Tapos, at that time, since wala kang income, parang more of ako yung sumastep up, di ba? Yeah. Pero, Sandali, babalik naman tayo. babalik na tayo, ang init na nun. Okay na, hindi na ba kami hilig sa ganyan? Sige. Ano ba yan? Lighthouse ba yan? Yeah, so balik na tayo. So during that time nga, nandito ako, tapos si Jamie nasa Pilipinas, parang technically double yung expenses namin dahil yun nga, may gastos ako dito sa Canada, tapos wala nga akong trabaho. Oo, nag-aaral pa si Francine ng college at that time. Yeah. Tapos pandemic, tapos yung mga kids, papasok. Actually, yung nag-aaral nun si Sarah tsaka si Francine. So, yun yung hurdle natin at that time. Yeah. So kaya yun yung mga nasabi ko dun sa video na yon. But as of now, after 4 years and after 3 years sa'yo, ano ba masasabi mo sa buhay mo ngayon dito sa Canada? I think masasabi ko we're finally settled in. Na parang nakapag-adjust na tayo fully dito sa lifestyle natin dito. Tanggap na natin, wala na tayong mga mall, mga big malls na mapupuntahan. And then parang nakakatuwa din na parang ang dami mong natutunan sa sarili mo na dati hindi mo isipin, akalain na kaya mo pala siyang gawin. Tapos dito, na-realize mo na yun nga, because necessity na siya na kailangan mo matutunan, nagagawan pala ng paraan. So, yung resilience natin masyadong na-train, di ba? Yeah. And then, very grateful tayo dahil totoo yung sinasabi nila na no man is an island, na talagang hindi ka mabubuhay Na mag-isa ka lang. nang mag-isa ka lang. So sometimes, kailangan mong makatanggapin na kailangan may mga ibang tao na tutulong sa'yo, na ipapadala sa'yo. So, yun din ang nakakatuwa kasi nga parang over the years, parang ang dami na rin natin ng mga nakilalang mga friends na never mong ma-imagine na makikilala mo sila dito, di ba? From all sorts of background, parang yun. So, parang these are the people who have blessed us with making our shift from the Philippines here more bearable and easier na, yun nga, easier to transition, parang gano'n. So ikaw nga, so ano nga masasabi mo? Kamusta ba yung buhay mo rito? Masaya naman ako dito. Na parang masaya naman ako dito kasi hindi ko namimiss sa Pilipinas is yung init, 'di ba? Nagkaroon ng init. Yun na nga. Kumbaga, kaya hindi ko siya namimiss sa Pilipinas. Kasi dito, makukuha mo rin naman tong init na to, di ba? So, okay na yung init. At least, mas gusto ko dito yung weather talaga. Ang namimiss ko talaga sa Pilipinas are yung spontaneous na kita-kits. Yung spontaneous na bigla sabihin, oh, tara kape tayo. Oh, tara, punta tayo sa ganito. Na parang, ang lapit lang. Magkakalapit lang siya dito. Lagi natin iniisip, saan ba tayo kakain? Kainin natin. Kasi yun nga yung mahirap dito sa Canada dahil yun nga, yung ibang kakilala natin may trabaho ng Saturday, yung iba even may trabaho ng Sunday. Like si Sarah, kahit Sunday may trabaho siya. Yun, kaya. Yun, so happy naman ako sa naging turnout ng life natin dito. I would say na sobrang blessed tayo talaga when it comes to yung pag-transition natin dito, diba? Hindi tayo, nahirapan tayo first 2 years, I think. Ikaw Tama hindi, ba? ako medyo nahirapan, ikaw Nga hindi. pala, kasi ako, yun nga, outlier ata talaga eh. Kasi yun nga, hindi ko na-experience na magkaroon ng, ano tawag mo doon? Magtrabaho sa retail. Magtrabaho sa retail or magtrabaho man lang sa restaurants, hindi ko na-experience yun, or maging cashier, even if yun yung dream ko. Maging cashier before. So ikaw, i-share mo sa kanila experience kasi ikaw yung mas relatable dahil ikaw talaga yung naka-experience nung mga naririnig lang natin sa pelikula na talagang ang hirap pala talaga pagdating mo dito, akala mo pag lumipat ka ng Canada, parang lahat
very convenient, lahat, madali, pero hindi naman pala. Ikaw magtutulong. Hindi ako, parang, na-experience ko yun. Pero, happy ako na na-experience ko yun dahil may mga na-appreciate ako sa buhay-buhay. Like, na-experience ko maging working student. Parang before kasi nagkakaroon din ako ng mga office mates sa Pilipinas na working student. Pero, syempre, during that time, hindi ko pa talaga masyado naiintindihan yung sitwasyon nila. Madalas kasi, parang absent sila. Madalas, late na pumapasok sa trabaho. And most of the time, pag pumapasok sila sa work, parang inaantok sila. And now, naiintindihan ko na yung situation. Kasi, mahirap pala talaga pagsabayan yung pag-aaral and yung pagtatrabaho. And dito ko na-develop dito sa Canada yung pagiging, yun, sabi mo nga kanina, pagiging resilient and kailangan mong habaan yung pasensya mo. Kasi like before, kahit na deep inside na maiyak-iyak ka na sa mga ginagawa mo na minsan mapapatanong ka sa sarili mo na tama ba itong ginagawa ko? Dahil kasi iniwan mo buhay sa Pilipinas is very much comfortable, very much convenient kaysa sa buhay mo dito, diba? Yeah. Kasi dito talagang back to scratch ka start from scratch ka talaga ulit. So yun. Tsaka dito, matututunan mo rin maging humble talaga and very appreciative and grateful for little things. Alam mo yun, mas na appreciate mo na dito yung quality of life rather than dami ng quantity of events and ganyan. tsaka even dun sa mga gamit. 'Di ba? Right. Parang hindi mo na masyado hinahanap-hanap yung mga material things. Hindi ko alam if it dahil because of age. One is also because of age. Pero kung makikita mo rin naman kasi sa mga bata, hindi sila masyadong mahilig sa mga pabili ng laruan, pabili ng ganyan. Mas gusto nila yung mga simple joys na ganito. Napupunta sila sa park, di ba? Kasi sa Pilipinas, before lumaki yung dalawang girls natin wherein dinadala natin sila sa mall, lalaro sila sa mall, lahat parang Lahat nasa mall. Lahat may gastos, parang gano'n. Parang yun, dito, may mga park na pwede mong puntahan. Like yan. Tapos libre lang. Wala naman kami kailangan gastusin. Right. Tapos very, very nice yung weather. Kahit mainit, medyo mahangin. Masarap yung weather. Ayun. So, balikan muna natin yung mga bata. Dahil yan, medyo mainit. I take off my shirt then. You wanna take off your shirt? Me too. Okay. Ayan, dito na kami sa splash pad. Hirap na hirap. I don't hold it. You wanna hold it? Yeah. Wait, let's put the... Okay, let's go. Wait lang. Look at this. I'm thirsty. All set. Good. So, let's wait for Lolo. There's. Let's go. Uwi muna kami. Ayan, so nandito na kami sa bahay. And then yung dalawa. Ayan, naliligo. Nagsha-shower sila. Ayan, papahinga lang kami. And then maya-maya, alis uli kami. Dahil niyaya ako ng pinsan ko na kumain nga sa labas. So mamaya, kain kami. Saan tayo kain? Sa IHOP joke. IHOP. IHOP. Ayan, nakapag-freshen up na kami. Nakapagpalit tayo ng damit. So si Jamie nag-change attire din dahil amoy araw na yan kanina. And kahapon sa video namin, may nagtatanong nga kung ano ba raw brand tong bag niya. Shein. Nabili mo, isa yan sa pinabili mo from the Philippines, di ba? Pero magkano bili mo dyan? Wala pa atang 300 pesos. 300 pesos. So, kano yun? Less than $10. Wala pa atang 100 pesos to. O basta yung wala pang 200 or 300 pesos. Ayan. So, nandito na kami sa IHOP. Actually, matagal na namin nakikita to. Pero first time lang namin makakain. Ano ba to? All day breakfast, lunch, dinner.
Pero nakain na pala kami nito, pero sa Pilipinas. Hindi pa lang dito sa Canada. Let's go. Ayan na, pero parang medyo madilim lang dito. Ang ganda-ganda naman ni Marie Chris. Ay, siomay. Yan para saan ko? Hindi ko alam. Sour cream yata yan. Sauce yan. Sauce yata yan sa isda. Salmon. Sour cream. Dad, How's your food? good. I'm eating mac and cheese. Mac and cheese. I never had this. And this is also yours, right? What's that? Burger. Burger and I don't Egg. egg. sausage. And this one, Bacon. bacon. How about you, Enzo? Yan. Mozzarella stick. That's string cheese. Yan, uwian na. Watch with me. Sige, bye! Kita tayo ulit. Watch with me. What? Watch with me. Yan. So, ito, may take-out pa kami. And then, yung pinsan ko, parang may niluto ata siya. Binigyan niya rin kami. Ano yung binigay ni Alex? Sitting in the back. Pansit, tsaka paper towel. Tsaka Wow. yung vest. Tsaka. Am I going to Okay, sit in the let's back? go! So, sit there. Daddy will fix the chair. Yan, uwi na kami. At least nakapag-dinner na. Wala, ako. Hindi na ako kakain siguro. Ikaw, kakain ka pa ba sa bahay? Siyempre, hindi na. Nabusog na ako. Ikaw, mami. Hindi na! Busog na? Nabusog kami. Oo. Tara. Hindi ko nabusog. Time check, 7:09 p.m. Pero yung mga kasama ko nga nasa kanya-kanya nilang kwarto dahil siguro napagod na rin dun sa ginawa namin kanina. And at the same time, maaga kasi kami gumising kanina dahil yun nga, pinano nga namin na pumunta nga dun sa Spencer Smith Park sa may Burlington. Ayun, matutulog na kami dahil tomorrow may pasok na uli. Kaya siguro hanggang dito lang muna uli. So again, thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye!